Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may balita po tayo mula sa UNTV News, no? And Rescue. So ito po yon, no? At mukhang may bago na naman na taka na itong China, no? Bago. Ito naman yung tinatawag na disinformation, no? Na pinapakalat nila, no? Parang luma na kasi yung water cannon, eh, no? Ngayon, sinisira nila ang reputasyon ng AFP. So, para makita natin itong balita, i-play na po natin. Ito po. It's clear here it's the same methodology, the use of disinformation or malign influence, whether in the maritime domain by the Chinese Communist Party or by some groups of our MUP retirees. Pareho umano ang pattern na ginagamit ng Chinese Communist Party at ng ilang individual sa bansa na nais sirain ang reputasyon ng salaang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy B. Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng Philippine Sea, kung ang China ay nagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng pag-angkin sa ating teritoryo at ang pinagong pagdeklara ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Ito rin ang estratehiyang ginagamit ng ilang individual sa bansa. Grabe, no? Nandito sila sa bansa natin at ito yung mga tinatawag na makakaliwa, no? Yung mga Communist Party, no? Maring ang isa alam ko mga Communist Party, yung mga CCP, no? CCP and PA. So kakibat sila ng China sa pagpapalaganap ng maling balita, mga impormasyon. At sinisira nga yung reputasyon ng AFP. Nakakalungkot po, no? Mga Pilipino po ito na kampi sa China, no? Imbis na magtulungan tayo na kapwa Pilipino, tayo nagsisiraan, no? Nakakalungkot lang na merong mga ganitong Pilipino. Play natin. The Chinese Communist Party uses this information or malign influence to advance their illegal claims in the West Philippine Sea. This includes the 9-dash line, the Chinese Coast Guard law, the recent pronouncement on a nature reserve, and the other false narratives. In the domestic scene, the same tool is used by certain persons or groups to discredit the AFP and to erode social cohesion. Inihalimbawa ni Trinidad ang tangkang paggamit sa mga retiradong opisyal ng militar at uniform personnel upang siraan ang AFP. Kaya panawagan niya sa mga retirado na huwag magpagamit sa mga nagnanais lamang na maghasik ng kaguluhan para sa sariling interes. So ito na po yung binabayaran ito no? Kaya nagpapagamit binabayaran sila. So gusto nila i-destabilize itong kasalukuyang gobyerno natin, Kasi alam ng China itong kasalukuyang gobyerno natin ay ayaw talaga sa kanila, sa China. At ginagawa ang lahat ng paraan para labanan itong mga mapanakop na Chinese. Ngayon, may ilang grupo dito sa Pilipinas, kasama na yung ilan dyan, malamang politiko yan, mga yan. No? At sinasamantala nila yung kaguluhang nangyayari dito, yung tinatawag nating laganap ngayon, no? Yung corruption. No? Sasamantalahin po nila yan para i-destabilize ang Pilipinas. Kaya po ako nananawagan sa mga Pilipino, kalma lang po muna tayo, at hintayin natin na lumabas itong investigasyon na to matapos, no? At kasi sasamantalay ng mga Chinese ito, At yun, magpapakalat pa sila ng mga maling balita, para wasakin yung kredibilidad ng gobyerno at ng ating sandatahang lakas. Recently, there was an attempt to agitate some of the members of our MUP retirees to organize them and eventually mobilize them against the AFP. We call on our MUP retirees
to help protect their ranks from certain individuals who deliberately distort the truth for their own ulterior motives. Let us be cautious so as not to become victims of disinformation, whether in the maritime domain or in the internal setting. Sa ngayon, wala pang direktang ebidensya na may kinalaman ng China sa lokal na pagpapakalat ng maling impormasyon. Mariin namang itinanggi ng AFP ang kumakalat na issue na umano'y banta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggalin ang pensyon ng mga retiradong opisyal ng sandataang lakas. Ayon sa AFP, walang katotohanan at malisyoso ang mga akusasyon sapagkat patuloy ang suporta ng pamahalaan sa kanila at sa kanilang mga benepisyo. A military pension is an earned benefit, granted only after at least 20 years of honorable and loyal service to the nation. Grabe, no? Gagawin talaga ng China ang lahat, no? Guguluhin niya ang isang bansa, no? Meron pa nga dyan, talaga nagpapasok sila ng droga, no? Para wasakin yung bansa na yon. Isa yan sa mga estratehiya nila at nangyayari yan sa Palau, ano? Winawasak din ito ng China, yung Palau. Nation. This is protected by law and cannot be arbitrarily withdrawn. Maaaring matanggalan lamang ng pensyon ng isang retiradong opisyal kung may final conviction ito sa mga kasong may kinalaman sa moral turpitude, gaya ng rebellion, sedisyon o kudeta, alinsunod sa Presidential Decree 1638. Paalala ng AFP sa publiko, huwag magpapakasangkapan sa mga maling impormasyong kumakalat sa social media na maaaring magdulot lamang ng kaguluhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. No, yun po yung balita mula sa UNTV News and Rescue. No, halos 2 hours pa lang mula nung lumabas ito. At talagang dapat mag-ingat po tayo sa mga disinformation na yan na kitang-kita naman gawa ng mga makakaliwaya ng Communist Part. At sino ba yung mga Communist Part dito sa Pilipinas? Maka-China po sila kasi alam natin ang China ay isang komunistang bansa. No? At gusto nilang maging komunista rin itong Pilipinas. Kaya sabi nga nila, communist yan. Communist Part ang nagpapalaganap ng mga disinformation na yan na wala namang katotohanan. Layunin lang talaga nila na manggulo at manalo yung part nila, yung komunista at maghari dito sa bansa. Gayong hindi naman talaga pwede. So ipanalangin natin na sana itong mga retired general na ito ay gampanan yung tungkulin nila hanggang sa kanilang kamatayan. Huwag po sila magpadalos-dalos at ibenta yung karangalan nila para yung babayaran sila at magagawa silang kaguluhan at i-destabilize nila itong kasalukuyang gobyerno. So, suportahan po natin ang ating gobyerno kasi ito po ang gusto ng ating Panginoon. Ano? Ang Panginoon po ang nagluluklok at ang Panginoon lang din po ang mag-aalis. So, meron tayong tinatawag na botohan. At kung ayaw nyo sa kasalukuyang gobyerno, hintayin po natin yung susunod na botohan at sana maging wise na kayo sa pagpili ng tinatawag ng ating Pangulo. At nakakahiya po tayo kasi dahil binoboto po natin sa ibang bansa po, no? Nakakahiya po tayo kasi binoboto natin tapos wala pang termino para sa susunod na botohan, tatanggalin natin siya. No? Para yan, hindi kasi ang pagkapanalo ng presidente, hindi po yan na parang pinatawag, parang sa pag-aasawa din, ano? Na, or yung kanin na isinubo mo pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi po ganyan yun. No? Hindi po basta-basta pwedeng alisin ang iniloklok ng bayan. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.